At dako naman tayo sa usaping kudeta sa Senado. Posibleng dahilan daw niyan ang pagkakatanggal kay Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Committee on Foreign Relations. Ayon kay Senate President Tito Soto, timing daw kasi ang ouster ng presidential sister sa gitna ng mainit na debate sa plenaryo kaugnay ng kritisismo ng Chinese Embassy sa government officials ng Pilipinas. Pero ang senador, tinangging inalok niyang maging Senate President si Loren Legarda para lamang mapigilan ang pagpapatalsik sa kanya. Git ni Soto, hindi naman daw nakabuo ng 13 pirma ang minority bloc. Ang banat naman ni Senator Amy, walang kinalaman ng naturang komite sa kung anuman daw ang naiisip ni Soto na nangyayari ngayon sa Senado. Patungkol pa rin sa Senado, mga kapatid. Malaking factor daw sa mga nangyayari sa Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Professor Julio Tihanki sa panayam sa ating programa, kikilos daw talaga ang Duterte senators para protektahan ang bise oras na dumating sa Senado ang reklamo. Nakalulungkot lang daw na nananaig ngayon ang political interest ng mga senador kaysa sa tunay na isyu ng bayan na maanumalyang flood control projects at pagpapanagot sa mga sangkot. Pero kung si Tihanki raw ang tatanungin, bold game daw na maituturing ang attempt na patalsikin sa pwesto si Senate President Tito Soto. Yun nga lang, hindi raw pulido ang plano. At sa lumutang na ideya ng kauna-unahang babaeng Senate President, iginiit ni Tihanki na mas maraming risk sakaling umanib si Senator Loren Legarda sa minority bloc. Kahit daw kasi malaki ang makukuhang advantage ng minorya kay Senator Legarda, hindi umano masisiguro ng senadora na siya ang uupo sa driver's seat. Mabigat yung yung sinabi. Hindi mabigat, meaningful, Ed. Yung sinabi ni SP Soto sa kanyang Zoom interview with the Senate reporters kaninang umaga tungkol sa, yun, yung at least ilang araw na kasi nilang parang inaamin na nagkaroon talaga ng power struggle. Pero kanina yung sinabi, yung definitive na hindi nakabuo ng needed numbers to shift yung power ng from yung minority and maging majority. Hindi daw nakuha yon. Pero sinasabi ng mga reporters na medyo kinausap natin kanina doon, yung mga nagko-cover, napakatunog ng usapin na hindi sila comfortable daw yung ilang mga senador, at least 3 doon sa mga senators na aanib sana sa minorya, ang naging deal breaker para daw sa kanila. Of course, hindi official kasi walang nag-on-cam para aminin to. Pero sa mga pag-usap ng mga reporters doon, 3 yung Ed, na hindi pumirma kasi nung tinanong nila kung sino yung magli-lead ng Blue Ribbon Committee, nung sinabi na itong senador na ito, parang deal breaker yun sa kanila. Oh. Sinetch itech. Yun. Parang mahirap pulaan. So, yon mga kapatid. Medyo, yan. Hindi, lalo na fresh pa yung pagtatalo naman tungkol dun sa West Philippine Sea. Yeah. May magbabalik sana. Alam mo, ng ating political insider na si Ronald Llamas. Yes. Dinagdagan niya kanina eh. Hindi niya sinabi on cam eh. Huwag na? Pareho tayo eh. Hindi sinabi on cam kasi yung mga aligasyon kaya hindi ko masabi. Pero, yun nga po. Pero, it really happens, Ed. Aside from yung calls from outside parties, aside from calls from outside parties sa Senado, yung mga nasa labas, yung siyempre yung divine intervention? Committee chairmanships are really parang mga issue yan na talagang malapit na malapit sa puso ng mga senador yan. Hindi lang basta-basta maibibigay kung parang feeling nila parang baka maka-apekto sa akin to. Kita mo, sinasabi ni Professor Tihanki kahapon, di ba, na kaya hindi pa lumilipat yung ilan doon kasi ayaw nilang pakawalan halimbawa yung Agriculture Committee o kaya ayaw nilang pakawalan yung Public Works Committee, mga ganyan. So, hindi ako magtataka kung totoo na isa sa mga pinagtalunan kung sino yung mag-head ng mga big committees. Big ticket committees. No. Pinapanindigan din kasi ni Ron kanina na may tumawag. Na they had the numbers already. Yes. Oh. Except that it did not get to the point that the numbers would cast a vote. Kasi may divine intervention. Yes.
naniniwala din tayo doon. Oo, actually, sinabi na yun din ni Joey 2 days ago. Naniniwala tayo doon, Oo. Bok. Dahil wala naman, imaginary lang naman at and ideal yung separation of powers. Separation of powers in the 3 branches of It government. is a myth. It is. It is. Political. Political myth. Okay. Unfortunately, not to say that it's something that we accept, but it's something that's there.